saka yung SWS. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yun. Babantaan ni Gadon ang malalaking survey firm dahil negative nga yung ratings na binigay kay Bongbong Marcos. Matakot kaya sila at bigyan ng positive ratings itong si Bongbong Marcos. Yung trust rating na yan, kalukuhan yan. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang yan. Paano? Alright, magandang hapon po sa atin mga kababayan. Nagwawala po itong si Gadon dahil mataas po yung ratings ni Vice President Sara. At sinasabi, itong mga survey firm ay mga bayaran para po kay Gadon. Tandaan natin mga kababayan, yung survey firm na ito, ang iba dito ay independent. May iba po na talagang tumatanggap ng bayad. Pero alam naman natin kung sino ang nagbabayad dito. Alam naman natin kung sino po yung nagpapakomisyon para sa mga ganyang klaseng survey. At lalong hindi po yung ating Vice Presidente. Madalas ay ang nasa administration at nasa pinklawan. Dahil gusto nila makita kung ano na ba ang tiwala at pagmamahal ng taong bayan kay Vice President Sara. Actually, si Bongbong Marcos, alam naman nila na wala talagang tiwala ang taong bayan. Pero sinusubukan nila, baka nga naman nagbago na ang isip ng mga Pilipino sa kanilang ginagawang pambubudol. Pero malinaw, mga kababayan natin, na kahit anong gawin nilang propaganda sa Malacanang, propaganda nitong ni Gadon at ng kanilang mga bayaran na mainstream media. Tandaan natin ha, nasa administrasyon, sabi nga ng mga dating Marines, na may mga binabayarang mainstream media, may binabayaran din na mga trolls para magpakalat ng kung anumang kasinungalingan. So, ito si Gadon, mukhang ang sinasabi niyang bayaran, mukhang alam niya rin kung sino po yung nagbabayad dito. At mukhang kaibigan niya rin. Pakinggan natin yung kanyang pagsasalita. Mangyayari yan. Tapos sasabihin nila, mataas ang trust rating ni Sara, yung performance rating. Anong performance? Anong performance? Palagi nga nasa abroad. Hindi mo nga makita sa... So, grabe itong si Gadon, mga kababayan po natin, no? Talagang nagwawala na naman. Kasi mawawalan kasi ito ng hanap buhay. Actually, sa trabaho niya ngayon, wala naman siyang kwenta eh. Wala namang kwenta itong si Gadon, sa totoo lang. Baga, kinuha lang ito ni Bongbong Marcos at nasa administrasyon ngayon para may tagapagtahol lang po sila. Tandaan natin, sa lahat ng mga kalamidad, yung Vice President or Office of the Vice President, yun ang muna po sa pag-rescue. Walang pinipili na kahit anong kulay politika man na lumapit sa OVP, basta't mayroon pong maitutulong, ay tumutulong ito. Kaya, grabe po yung tiwala ng taong bayan. Kaya ang sinasabi ni Gadon, na laging nasa abroad yung ating Vice Presidente, dapat tinanong niya ang sarili niya. Bakit nasa abroad si Vice President Sara? Bakit nasa Dahig o bakit nasa ibang bansa? Dahil yan sa amo niya na si Bongbong Marcos na nagpakulong kay President Duterte na malapit nang makauwi. Mga lugar si Presidente halos araw-araw merong ina-inaugurate na tulay, ina-inaugurate na mga water irrigation system, may mga school buildings, hospitals, kung ano-ano. Tapos sasabihin nila yung trust rating ni Sara. Wala nga siyang ginagawa. Performance rating pwede ba? Bayaran lang yung Pulse Asia niyan at saka yung SWS. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yung sistema ha. Papatayin ko yung sistema. Ayan, mga kababayan po natin, pagbabantayan ha. Tandaan natin, ang sinabi ni Gadon, ulitin natin sinabi niya ha. Ito yun. Yung trust rating na yan, kalukuhan yan. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang. Bayaran lang yung Pulse Asia na yan at saka yung SWS. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yung system. Ayan, mga kababayan po natin ha. Pinagbabantaan ni Gadon yan. Nako, Gadon, pagbabanta yung sinasabi mo, delikato yan, Gadon. So, hindi talaga nila matanggap. At talaga, kitang-kita talaga sa pagmumukha ni Gadon kung gaano sila kagigil kay Vice President Sara at ganoon din sila katakot dahil nakita nila na sadyang mataas ang tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara at inaasahan ng sambayan ng Pilipino na ito lang
yung pwedeng magpakulong sa mga tunay na mastermind at involved sa napakalaking skandal ng flood control ito. Alam natin, may pasabog si Bongbong Marcos. Alam natin na posible niyang ipapakulong yung kanyang pinsan at ilan sa kanyang kaalyado para linis lang, makahugas lang ito ng kanyang kamay. Pero hindi pa rin siya ligtas dahil nangyari po ang napakalaking corruption na ito sa kanyang administrasyon. Itong sigadon, kita naman natin kung gaano sila kagigil dahil alam nila na hindi effective yung paninira nila, yung impeachment nila, at kung ano-ano man na paninira na binabalikan nitong si Claire Castro kapag mayroong press conference. Kahit ano pa, no? Gaano pa kalaki yung binabayad nila dito sa kanilang mga political vloggers, sa kanilang mga trolls, ay parang napupunta lang sa wala. Bakit? Dahil hindi po nila napapaangat ang ratings ni Bongbong Marcos. Na ngayon, magsisinungaling na naman sa panglimang pagkakataon. So na nga ling. Kung si Gadon ay pinagbabantaan yung mga survey firm dahil negatibo ang resulta ng survey ni Bongbong Marcos, abay, itong si Claire Castro naman, mga kababayan, mukhang may tupak din, buang-buang. Bakit? Mantakin mo, marami na ang galit sa kanya dahil sa kanyang ginagawa at yung kanyang mga kasinungalingan, abay, natutuwa pa. Saan ka makakita na isang tao kung nasa katinuan yung takbo ng kanyang isip, matutuwa ba kung maraming tao ang galit sa kanya? Yan yung sinasabi natin. Si Gadon hindi nakainom ng gamot. Ito, mukhang maling gamot ang nainom ni Auntie Claire. Ano rin natin? Tingnan natin kung anong katotohanan at labanan talaga natin ngayon. Ang misinformation kasi nakaka-apekto ito sa bayan, nakaka-apekto ito sa mga kababayan natin. Paano na bagong buhay mo ng trabaho? Siguro mas maraming nakakilala sa akin at mas maraming... Kupal, no? Marami nakakilala sa'yo. Pero, hindi natutuwa, kundi galit. nagalit na mga hindi pabor sa Pangulo. Pero hindi ko yun iintindihin dahil mas importante na maihatid natin. Actually, napakarami pong hindi pabor sa Pangulo. Kaya nga nakita nyo, di ba? Negative yung ratings na binibigay kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin, mas marami yung galit. Kaya dapat, sa kakapal ng kanyang pagmumuka, mag-resign na sa sobrang daming galit dahil wala siyang ginagawa. Natin kung ano talaga yung serbisyo para sa bayan. Yusek, how concerned is Malacanang about that supposed bomb threat dun sa Dion? Yung operasyon na yan, ibibigay ko na lamang po sa security saka sa mga kapulisan at hindi ko pwedeng pangulahan ko ang yung mga balak. Pero siyempre, kung ano man ang nangyari dito, alam niyo. Kasi kung wala namang mga Pilipino manggugulo, sana mas asensado na sana ang Pilipinas. Any adjustments to the President's security magkakaroon? Hindi ko po masasabi. Kapulisan na naman po ang sasagot yan. At yung mga ganyan po operasyon ay hindi po talaga isinisiwalag. How about dun sa supposed plan ng Senate minority to skip Luzon? Sinabi ko na hindi sila kawalan. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo, ang importante dito ay ang presensya ng Pangulo. So kung may mga ilang personalidad daw na hindi a-attend dahil ayaw nga yung mensahe ni Pangulo, ang sabi niya, kawalan daw, hindi sila kawalan. Sa totoo lang, wala naman kasi may gana na makinig po sa suna ni Bongbong Marcos. Dahil sa pang-lima niyang suna, alam natin, karamihan dito ay puro kasinungalingan lang din. Kaya kung fake news din yun. Kasi di ba, pambubudol. So kung hindi ka nagsasabi ng katotohanan, kung pinubudol mga taong bayan, fake news na rin yan. So, ang fake news ay nagagaling mismo sa Malacanang. Anyway, kanina grabe na po yung kaguluhan dyan dahil ang ilang mga grupong mga kaliwa ay inaristo yung kanilang mga kasamahan dahil sa konfrontasyon sa mga kapulisan. So, ito panoorin natin yung gulo naman at pilit na hinaharang ng mga makakaliwang grupo yung sasakyan ng BGMP dahil pilit na nga ita-transport yung ilan po sa kanilang kasama na inaristo na kasama po sa mga nanggulo.
may mga nakitang improvised na pasabog sa labas ng Senado at sa harap ng DOJ. At kinumpirma yan ng security po ng Senado. Pero ang tanong mga kababayan po natin, iyon ba ay legit na pampasabog o baka gawa-gawa lamang nila ito? So yan po ang atin namang pag-uusapan. Sa labas, ito po ay masakit po ito. At around 8 o'clock this morning, merong nakitang suspicious package outside the Senate. No, it's around 150 meters from our gate, and it was initially seen by personnel of a towing truck, and it was placed in the rear tire of their towing vehicle. So okay, tingnan natin mga kababayan po natin kung ano itong sinasabi na pampasabog. Kasi alam mo, delikado rin yan. Kasi ang magiging biktima rito ay hindi naman siguro yung mga senador dahil may mga security na naman dyan. So palagay ko yung mabibiktima kasi dito, yung mga ordinaryong Pilipino. So ayan po, mukhang buhangin lang ata na nakalagay sa box, binalot sa duct tape at sinasabi nilang improvise. Yun nga, sinasabi po ng usaan ng Senado na may nakita ng mga posibleng pinaghihinalaang improvised na pasabog mga kababayan. Ngunit ang pinagdududahan ng dating chief ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency, ay yung kasuotan nitong EOD personnel. Bakit? Hindi po siya nakasuot ng protective gear na supposed to be, sakaling sasabog man, hindi siya magiging corporate. At dapat daw po, nilagyan ito ng mga sandbag para kung sakali man nasasabog, hindi lalawak yung magiging tatamaan. At ang sabi pa dito, madali lang daw putukuyin kung talagang totoo at kung sino po yung naglagay ng sinasabing possible na improvised na pasabog dahil may mga CCTV naman. Pero sa kanya, sabi niya nga, mukhang ano na lang ito, senaryo na lang, mukhang tanim ang sinasabing improvised na pampasabog na ito. And sabi pa niya sa uli, tingnan natin kung ano po yung mangyayari. So, sa comment section, nagbasa-basa tayo, nagtingin-tingin tayo sa comment section, at yung mga nakita natin, ganun din yung iniisip ng taong bayan. Iniisip ng tao, baka ito ay, tanim, improvised pampasabog. Mga senaryo lang, para kung sakali man, pwede sila magdeklara ng martial law. Dahil sabihin niya na may sinyalis na ng isang malaking kaguluhan dahil may mga nakita ng mga pampasabog sa opisina sa harap ng Senado, sa Department of Justice. Ngayon, sabi din ni Sandro Marcos, i-check muna ng maigi yung paligid po ng House of Representatives. Inutusan niyo po yung PNP na i-check yung paligid para makasigurado na safe daw po bago dumating si Bongbong Marcos at bago magsuna. So, ano palagay niyo mga kabayan po natin? Posible nga ba na yan ay tanim lamang na tanim pampasabog? O may mga grupo na talagang gustong gumawa ng gulo para may rason si Bongbong Marcos na magdeklara ng martial law? Kumbaga, sinasabi nga natin, galing pa mismo sa kanila o may mga grupo talaga na gusto manggulo at para may basihan sa pagdeklara ng martial law itong si Bongbong Marcos. Anyway, marami pang kaganapan at abangan din po natin yung mga kasinungalingan na sabihin mamaya ni Bongbong sa kanyang sulat. Maraming salamat.